Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Curiosity kills. Yan na yun ng isa sa mga kasabihan na pinaniniwalaan ko habang buhay. Dati kasi, to see is to believe. And that was one of my biggest mistake I ever had. Bakit? Well, here's my story. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kate. I'm 19 years old at masasabi kong adventure seeker ako. Ako yung tipo ng tao na hindi mag-aaksaya ng 1 minute of my life para lang mabore. Isa sa reason yon kung bakit hanggang ngayon ay traumatized pa rin ako. So here it goes. Taga San Jose del Monte, Bulacan ang boyfriend ko and I'm just from Caloocan sa boundary lang at magkalapit lang naman. Lagi akong bumibisita sa kanila kasi medyo nakakatuwa lang. Province style kasi sa kanila. At bilang isang dakilang ignorante, tuwang-tuwa akong makakita ng mga kalabaw at baka sa bukid. Puro kasi askal at pusa lang ang nakikita ko sa amin. So ayun na nga, until one day, hindi ako nasatisfied na matanaw lang ang mga kalabaw at baka. Gusto ko na silang malapitan. Inaya ko ang boyfriend ko na pumunta ulit ng bukid. Narinig yon ng lola niya. At agad-agad kaming binawalan na pumunta dun. Bagay na ikina-curious ko. Tinanong ko ang boyfriend ko kung bakit at saka siya nagkwento. Bakit tayo papuntahin ng lola mo sa bukid? Private property ba yun? Pagtatanong ko. Delikado nga kasi babe. Sabi niya. May rapist? Hold upper? Shh! Hindi naman siguro yan. Sabi ko. Iba kasi yun babe. Basta hindi mo gustuhin makita. Sabi niya. Ano nga kasi? Babe naman parang tay. Ano nga? Sabi ko. Dahil dun sa babaeng nakabaliktad. Sabi niya. Ano? My goodness. Ano? Babe? Babaeng what? Doble ka ba yan? Anong klaseng excuse yan? Nagpapatawa ka ba? Sabi ko. Di ba napansin mo naman na sa gitna ng bukid may kubo? At yung kubo na yun ang bahay ng babaeng baliktaran. Sabi niya. Ano naman paki ko dun? Yung mga kalabaw naman ang tinitingnan ko dun tsaka tao lang naman pala yun. Sabi ko, ano ba babe? Huwag na matigas ang ulo. Di ba nakwento ko na sa iyo dati na maraming namamatay dito sa amin malapit sa bukid? Sabi niya, ano naman? Sabi ko, lahat ng namatay nasa bukid na tagpuan. Puro kalmot lahat sa parte ng katawan. Luwa ang mata at nakapilipit ang ulo patalikod. Nung una, akala lang lahat napagtripan lang ng mga adik hanggang sa may nakasaksi na nakakilabot sa patayang naganap. At kumalat yun dito sa buong pabahay at kinakatakutan na ng lahat ang pumunta sa bukid ng gabi. Pag-aalala lang sabi ng boyfriend ko. Malay mo naman na adik lang talaga yung nakakita. Nagpapaniwala kayo dun.
At saka ano naman ang connect ng babaeng baliktaran doon, di ba? Sabi ko. Sabi nila, pag pumunta ka sa bukid ng 10 oras ng gabi bago pumatak ang alas 12, sa kubo sa gitna ng bukid may isang babae. Makikita mo siya nakatalikod at pag naramdaman ka niya, magbibend yung katawan niya, parang gagambang nakabaliktad, ganun. Basta nakakahindik yung itsura niya eh, tsaka habulin ka daw nito. Siyempre pag nabutan ka niya, isa ka na sa mga magiging biktima niya. Sobrang nakakatakot dun, babe, kaya dito na lang tayo, huwag na tayong umalis, gabi na rin eh. Sabi niya, masyado ka nagpapaniwala sa ganun, babe, ano ka ba? Ang tanda-tanda mo na, tsaka 20th century na tayo. Hindi na uso yung mga ganun, ano ka ba? Gusto mo pustahan pa tayo eh. Puntahan natin yung sinasabi mo para mapatunayan ko sa'yo na bata na lang ang dapat ginaganyan nila. Tanda-tanda na natin, ginaganyan pa tayo, tinatakot pa tayo. Ano ang kala nila sa atin? Batang isip? At yun na nga, nang pumalit ako sa boyfriend ko na puntahan namin yun. Ayaw niyang pumayag kaya nag-walkout ako at nagsabing kung ayaw niya, ako na lang mag-isa ang pupunta doon. Alam ko naman kasi na hindi ako matitiis ng mokong na yun, so ang ending, pumunta na kami sa bukid. 11:48 pababa pa lang kami sa bukid. At tanaw na tanaw ko ang kubo na tinutukoy niya. Habang excited, dahil alam kong mapapahiya atong boyfriend ko mamaya, siya naman ang kabado. Nagpupumilit pa rin siyang wag na tumuloy pero hindi ako nagpapigil. Naglalakad kami, diretso sa kubo at ito na ang sumunod na nangyari. Pagpasok namin sa kubo, o see? Wala namang tao dito, babe. At kahit yung babaeng baliktarang tinutukoy mo, wala naman. So, paano ba yan? Masyado ka kasing panimalayan eh. Panalo ako sa pustahan natin. Oh. Sabi ko. Oh, ayan na, napatunayan mo na. Halika na, tara, uwi na tayo. O sige na, ikaw na panalo. Halika na, umuwi na tayo, babe. Wait ka na naman, babe. Agad-agad ka naman eh, kakadating lang natin. Masyado kang kabado. Ano ba yung kinakatakutan nyo? Nasaan ba yun? Teka, papapicture na lang ako dito. Sabi ko, babe, tara na kasi. Ano ba? Sabi niya, oh, bakit napatigil ka? Sabi ko, shh. Hindi mo ba naririnig yun? Pabulong nitong sabi. Naririnig ang alin? Napatigil kaming dalawa sa kakaibang tunog na yun. Parang pintong umiingit. Parang kahoy na nababali. At maya-maya pa, sandaling katahimikan, nakarinig kami ng ungol. Sa sobrang takot namin, kumaripas kami ng takbo palabas ng kubo. Halos magkadapa-dapa na ako sa paghila sa akin ng boyfriend ko at lumumog pa ang pako sa putik, dahilan para mapatigil ako. Pagkalingon ko sa likod, halos hindi ko kinaya yung nakita ko. May nakita akong babae. Nakatalikod siya at nagulantang ako sa mga sumunod na pangyayari. Yung babaeng nakatalikod ay dahan-dahang bumibending. As in, parang inabot niya yung lupa gamit ang kamay niya, kaso patalikod. Nagtutunugan lahat ng buto niya na parang nababali. Napako ako sa aking kinapatayuan. Akala ko, yun lang, pero mas nakakakilabot pa pala, yung nakita ko, yung ulo niya. Halos gapisngi na ang sakop ng mata niya. Itim na itim, halos wala akong makitang puti. At wakwak sa laki ang bunganga niya habang nakalawit ang mahaba niyang dila. Maya-maya pa ay gumagapang na ito papunta sa direksyon namin. Sobrang bilis, nataranta na kami. Halos maiyak na ako sa sobrang takot. Hinila ko ang boyfriend ko at saka siya nagsalita. Huwag tayo tumakbo. Dapat pa yung takbo natin. Dapat pa zigzag. Maghiwalay tayo ng direksyon para hindi tayo makahabol. Ayoko babe, ayoko please. Ayoko pa mamatay. Huwag mo kong iwan. Sabi ko, babe, kailangan muna natin maghiwalay ng direksyon. Akong bahala sa'yo, magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Sabi niya,
Halong takot at kaba pero no choice. Kailangan namin maghiwalay ng direksyon. Tumakbo ako sa tulad ng sinabi niya na pazigzag. Hindi ako dumiretso. Naramdaman kong nagdapa na lahat ng talahib sa likod ko kaya wala na akong nagawa kundi magdasal. Yun na lang ang kaya kong gawin. Nagsisi na ako. Sana pala nakinig na lang ako at sumunod sa boyfriend ko. Sana hindi na ako nagpuminit. Naririnig ko na ang ukol niya dahil sobrang lapit niya na sa akin. Nanghihina ang tuhod ko. Nang biglang may humablot sa kamay ko at hinihila ako sa gilid. Nakadapa na kami ng boyfriend ko sa mga talahib sa lumang gulong. Tinakpan niya ang bibig ko. Nakikiramdam kami sa paligid. Sumaglit pa ako ng katahimikan nang bigla siyang umungol ng sobrang lakas. Dahilan para kumaripas kami ng takbo. Takbo yan na lang ang nagawa namin. Nang may matanaw kaming bahay na may ilaw, halos kalabugin namin ang pinto sobrang takot at kaba. At pinagbuksan kami ng pinto ng isang ali. Takang-taka siya kung ano nangyari sa amin. Sa sobrang hindi kami makapagsalita at puro iyak lang, nang may naramdaman kaming parang kahoy na nababali ulit, agad na sinara ni ate ang pinto at pinatay ang ilaw. Huwag kayong magsalita o gumawa ng kahit anong ingay. Aalis din yan. Pabulong niyang sabi. At gano'n na nga ang ginawa namin. Sandali pang katahimikan at nawala ang tunog. Doon na kami pinagpalipas ng gabi ni ate. Bukas na kayong umuwi pagsikat ng araw. Magpahinga muna kayo dyan. Kinabukasan, kinuwento namin sa kanya ang lahat. Pinagsamihan niya kami pagkatapos namin mag-agahan. Sobrang thankful kami sa kanya at nagpaalam na kaming umuwi. Hindi naman namin nakwento sa parents ng boyfriend ko ang nangyari. Dahil alam naman namin na mapapagalitan lang kami. Isinikreto namin ang nangyari at nangakong hindi na ulit pupunta doon. Nagsilbing lesson na yun sa akin ang pangyayaring iyon. Simula nun, ayoko na ulit ma-curious sa mga bagay-bagay. Wala namang masama kung paminsan-minsan ay sumunod ka sa babala at makinig sa mga nakakatanda. Dahil pabalik na sila, papunta pa lang tayo. A reminder sa mga teenager na katulad ko, hindi masamang mag-seek ng adventure, just know our limitations lang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Kate. At ito ang Buwentong Kilabot. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!